Nako, Chinky, tumataas ang bilihin. Tumaas na naman ang presyo ng gasolina at syempre naman yung dollar exchange. Nako, from 55 naging 61 or 62 na. Ano nang gagawin natin? Kung yan ang napapansin nyo, don't panic because it's organic. Pag-usapan natin to. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Alam nyo, pagka bumabagal ng negosyo, tumataas ang bilihin at gasolina at syempre yung dollar exchange, lahat yan din nating control. Pero ang one thing that we can sure control, yung ating sarili. Para sa mga kabadgetarian, ito ang tamang diskarte pag tayo po ay dumaan na po sa recession. Number one, build your emergency fund. Yan ang pinaka-importante. Kapag meron pong emergency fund, hindi ka magpapanik kahit na may problema pagdating po sa income. Again, idadaan po natin yan sa 1 buwan, 3 buwan, hanggang 6 na buwan. The more, the better. Pangalawa, bawasan na po natin ang unnecessary gastos. Ito yung panahon na para i-check natin. Ano ba ang pangangailangan? Anong kagustuhan? Unahin muna natin ang ating mga pangailangan. Hindi naman ibig sabihin na hindi na tayo mag-enjoy, pero dapat intentional na ang paggastos at talagang pinaplano na ang ika nga pagbabakasyon, pagkakain sa labas at pagbibili ng mga bagay na hindi kailangan. Pangatlo, iwasan po natin muna mga utang. Kapag ang ekonomiya ay hindi po talaga tiyak, delikado ang utang dahil walang balik. Kaya nga, iwasan muna natin yung mga impulse loan, online app, di ba? At the same time, lifestyle debt. Yung parang tinasabi natin na healing of my inner child. Oo. Gastos now and then pulubi later. Pang-apat po, dagdagan po natin ang ating sources of income. Sa panahon ngayon, pag tumataas ang bilihin, dapat tapatan po natin ang pagtaas ng hanap ng income. Mag-upskill, mag-side hustle, maghanap ng additional income streams. The more valuable your skills are, the more opportunities you create. At panglima, napakahalaga, kalma lang. O, kailangan matuto tayong ika nga, manalangin. Manalangin tayo sa Diyos na itong lahat ng pagsubok na dinadaanan ng ating bansa ay lilipas din. Kapag may krisis, huwag tayong magpanic because panic is expensive. Ang prepared ng tao ay hindi padalos-dalos. Kaya paano paghahandaan tong recession na ito? Mag-build ng emergency fund, magbawas ng mga gastos na hindi kailangan, huwag papasok sa utang, dagdagan po natin ang ating income at manalangin. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, ang tunay na yayamanin ay hindi takot sa uncertainty dahil siya ay naghahanda.